Amen. 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 Although, what mo for some, so the message this morning, we will talk about biblical standard. Biblical standard. So some of you have the ideas when we talk about standard. Amen. So verse number 1 and verse number 2, the biblical standard kung atong makita is a must kinahanglanon for the children of God. Biblical standard is a must for the children of God. But be therefore followers of God as dear children. Walk in love. Amen. Amen. Ang Bible nagatudlo sa standard kung paano kita magkakugi bilang kaanakan sa Diyos. Amen. Because biblical standard is a must for the children of God. Sa verse number 3, but fornication, what is fornication? Amen? Sex without marriage. And uncleanness or covetousness, let it not be, ang balita naman niya, let it not be once kaisa, no? Name among you as becoming saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving thanks. So sa verse number 3 pa sa verse number 5, for this ye know that no more monger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So siya Apostol Pablo, nagkakambal niya, kung ikaw tuot yung niya Kristohanon, dapat hindi ka pagtawgon nga fornicator, unclean, covetous. Let it not be one's name among you, because biblical standard is measured by consistency. What is consistency? Ang consistency, amoy niyo. Nagahambal ka Kristohanon, ang imo kabuhi, Kristohanon. Amen. Nagahambal ka nga masinulundon ka, ang imo kabuhi, dapat masinulundon. Hindi taliwas sa ginakambal sa Biblia standardiya sa isa ka Kristohanon. Because biblical standard is measured by consistency. Ang tao nagambal na Kristohanon sa ay kabuhi, hindi kabuhi sa Kristohanon, wala sa consistency sa iya nga kabuhi, hindi consistent ang iya ginakuat sa iya ginakuhat. Right. Amen. And then biblical standard not only is a must for the children of God, biblical standard is measured by consistency. Biblical standard also is manifesting through our conviction. Ang biblical standard ya nagapakita ni paagi sa aton nga conviction. Let no man deceive you with vain words. For because of these things becometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye partakers with them. For you were sometimes darkness, kay sa una ara ka mo sa kadulong. Makadulong na mo. But now ye are in the light, pero subok ara ka mo sa kapawa. Walk as the children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable. Ito yung word? Unto the Lord. It speaks about our conviction. Amen? Kung Kristohanon ka, dapat ang imo conviction check to ara sa ginatuwag biblical standard. Amen. We must have biblical standard. So kamangko, in what aspects we must have biblical standard? So I will give you have biblical standard in 3 aspects. Tatlo ka areas o aspeto sa kabuhi naton nga dapat makita ang biblical standard. So firstly, a biblical standard on manner of life. Sa imo nga pagkabuhi, paano ka magkabuhi? You must have a biblical standard. Magamba ka ganing nga biblical standard, ganing amo ini ang kabuhi sunod sa pulong sa Ginoo. Amen. Kahit kung ang kabuhi naton hindi sunod sa pulong sa Ginoo, magkabuhi kita sa aton nga gusto, ano tawag sa standard, hindi ka nakalapot sa standard na gibutang sa Ginoo kung paano magkabuhi bilang isa ka Kristohanon. Paano?
How? Paano ko may ara sa biblical standard sa akon nga pagkabuhi manner of life pag ginawi sa imo kabuhi ang imo ginaimo sa imo kabuhi. Display biblical standard on your testimony. Sa verse number 15 naman niya, Ephesians chapter 5, kumala, see then, tulong ka, that ye walk circumspectly. When we say circumspectly, it is accurate. Ang another word, accurately. O akma bala ang imo nga pag gawi. Habala na schools, hindi bilang isa ka buang-buang, kundi isa ka maram. Amen? Amen. Display biblical standard on your testimony. So, paano? Anong testimony ganiya? Kung sino ka, kung ano ka, amo na imo nga testimony. Kag makita na sa kabuhi mo, Kristo ka nun. You see that? Amo nga mga teacher, dapat, kung kamo nagatutok sa bata, dapat kamo ang masinulundon sa inyong binikanan. Di ba na-teach children nga hindi ka masinulundon, gabato ka sa tatay mo, gabato ka sa nanay mo, matudlok na bata? May standard ka? Wala ka standard. Why? Because biblical standard. Makita natin sa aton dapat testimony, we must display biblical standard on our testimony. See then, tulong ka. Kaya mga Kristohanon, tulong ka kung paano ka magawi. You see that? Our alliance reveals the standard that we have. Kung sino aton upod, nagapakilala kung ano aton standard. Napalo ko muna sa verse number 11, namba niya, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Hindi ka mag-fellowship. Hindi ka makibabyan o makikupod sa mga tao nga nila nga ginakabuhi nga sa katulong. Unfruitful work of darkness, but rather reprove them. Mga Kristohanon, our alliance reveals the standard that we have. Sino imo nga upod? Kung sino imo upod, ang unang standard na may arap ka. I'm not saying hindi ka maging friendly sa imo nga mga friends, pero sino ang imo nga fellowship? Sino ang namian mo updan? Ang mga Kristohanon pala, o kung ang mga classmates mo, na wala Kristo sa ilang kabuhi. So the moment we go sa mga tao nga wala pa kay Jesus Christ, ang atong ginagimo pala, ginatubuan sa sang kung paano sila masave. Paano sila mga Kristohanon? Ay kung ang imong alliance, nagatudlok sa imo, ay sa unang Kristohanon na magambag sa nagupod kasi parehas ka naman sa ila magambag, parehas sa mga muhandog, parehas sa mga kamugawi, wala ka standard. Right. Kaya ang imong kaupdan na nag-reveal kung ano nga standard ang minara ka. Kristohanon. And then see then, if you walk circumspectly, our action reveals the standard that we have. If you walk, anong walk ganyan? Lakat, no? Pero ang nabasang Biblia sa konteksto, gawi. Kung nagagawi ka ba sa tama, hindi na naton matinay kung anong standard nga ara sa aton the way we act. Amen. Hindi ka pwede humble ka, pero magasabat-sabat ka. You see that? Nakita na to na? Hindi ka pwede pinakaon ka, pero the way ka maghambal, wala pagtaha. You see that? Maalam ka sa kalibutan, pero wala ka standard. Napulong sa Ginoo. The action, our action reveals the standard that we have. And then our attire reveals the standard that we have. Ang atong pamayo, ang atong pamiskin, nagakambal man sa standard na may arak kita. Nga, pastoro, importante, ang itong attire, yes! Because our attire identifies who we are, kung sino kita, kung ano na kita ka-strong sa atong nga Kristohanon nga pagkabuhi. Hanggang sa book of Proverbs, chapter 7, verse number 10. Hanggang sa Proverbs, chapter 7, verse number 10. If you would, Proverbs, chapter 7, verse number 10. Ano ka mo? Proverbs. Proverbs, chapter 7, verse number 10. The Bible says here, behold, there meet him a woman with the attire of an harlot and satin of heart.
Nakita niyo? Amen. Attire of ang harlot. Pili ka makamba nga, pastor, hindi mga prostitute, but you can attire like an harlot. Amen. Importante ang attire sa ginatawag standard sa kabuhi bilang Kristohanon. Why the Bible says na sininga mga putang, kaya importante ang pamiste. Tanaw na to sa 1 Timothy chapter 2 verse number 9 and 10. 1 Timothy chapter 2 verse number 9 and 10. Ang ambal din sa 1 Timothy chapter 2 verses 9 and 10, mga Kristohanon, anak mo? So, 1 Timothy, the Bible says here, sa 9 and 10, naman niya, in like manner also. So, do you see that? Like manner also. Nga may also, kung tanawan na the woman adorn themselves in modest apparel. Disente nga, pamiste. Dagwayan mo, mga adorn, duagan mo, dagwayan mo, ang imo ko galingon sa disinte nga pamayo, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, nor gold, or pearls, or costly array, but which, ang maning punto dere, becometh woman professing godliness. Hinabalang babae nga nagambal na iya ko ni Kristo, iya ko sa Diyos. Diyos no na ko, dayon updan mo sa good works. You see that? Updan with good works. Mga Kristohanon, pero may gina-emphasize na also, ang baka ni also, ganun nagakampani ang first nga verses sa lalaki. Ang balakaangay man, ang mga babae man, magduag sa ilang ugalingon sa disinte nga pamayo. Amen. Amen. Because our attire reveals the standard that we have. Amen. Amen. You see that? Amot siningon sinamon ning kuntok, hindi ka magsuksok sa mga tayo nga naga-attract sang mata sang lalaki. Right. Nga nagakuha sang attention sa lalaki nga matula ang ginatawag godliness. Ang bala which becometh woman professing godliness. Amo na importante ang ginatawag pamiste. You see that? Ang atong nga attire. And then nakita naton importante na kay na nagapakita sa aton nga testimony. Amen. Ang aton nga alliance, ang aton nga action, ang aton nga attire. Hindi pa masukunan ni kapat ang aton nga appearance. You see that? Amo na mga lalaki, dapat ang buhok niyo buhok ng lalaki. Hindi buhok sa babae. Amen. It is a shame for a man to have long hair. Naman sa Bible. Amen. Amen. Mga Kristohanon, nakita natin, display biblical standard on your testimony. Amo na, may biblical standard kaya sa mga pag-away. And then, display biblical standard on using your time. Or on using the time. Ang redeeming the time sa verse number 18 or 16 I should say, because the days are evil. Use your time reading the Bible. Amo na mag-reading sa time. Amen. Some Christian nagabasa mo sa Bible. Diyan ka na sa book. Diyan ka na. Ano pala sa book of Job o sa book of Psalms? Why ka gabasa sa Bible every day? You see that? Mga pamatanon, mga pagpo pala try to read your Bible sa subong start from Matthew to Revelation. Kung why ka naka-start sa Genesis, sa January, try may Bible ka, read it from Matthew to Revelation. Joshua 1:8, tanawan na ton. Joshua 1:8. Ano ba sa Joshua 1:8? Joshua 1:8. Are you there?
Joshua 1:8, the Bible says here sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Amen. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe, to do according to all that is written therein. For then, kung kinasunod mo Bible, ano ang validate? For then, thou shalt make thy way prosperous, maging productive ka. Amen. And then thou shalt have good success. You can have worldly success. Ang pamangkot, mga Kristohanon, kung ikaw Kristohanon, pamate, abi mo, kay nalambot mo, ang mga material ng butang successful ka. No! Right. You can have a good success if you follow the Word of God. Pag nag-start na sa pagbasa mo. Amen. No wonder kami mga kabataan nga tugay na sa Kristohanon nga pagkabuhi, hindi pa kabalo sa mga ulkuton sa panimalay. Amen. Hindi pa kabalo mag-deal sa mga ginatawag problema ay nga manawala nagabasa sa Bible. Right. Nagabasa once a week, once malala once a month. You see that? Ay kung basakon mo, ang banyaw, then that thou mayest observe to do. Himuon mo gidya according to ano de? To all that is written therein. For then, kaysa ila, thou shalt make thy way prosperous. Right. Amen. And then thou shalt have good success. You know what? Hindi ka mangin prosperous o may good success ka sa imo lang ng ano, kahit tungkol yung grasyan ka sa Ginoo. Hindi. Ikaw ang nagsunod sa pulong sa Ginoo. You must observe. Kinakasundon mo gidya. Amen. Amen. Ang children, obey your parents in the Lord. Yeah. Children, obey your parents in the Lord. Na yan, hindi niya parents, obey your children. In the Lord. Hindi mo na yan pwede palis ka doon. Surion, maskin alam ka pa. Kung alam ka, nagpumuna-una ka, wala mo nagkasunod, wala ka standard. That's right. Amen. Don't use your time reading your Bible. And then use your time not only that, reading the Bible, use your time reaching the people. Ano atong nga ginahimo? Kung ara kasi nga eskwelahan, kaysa ka lang mag-grade 10. Kung grade 10 ka, ano imo mahimo para sa imong mga classmates? May anak ka para encourage ni mga classmate na mag-church. Amen. Kaya kung dugay ka da, nga anak ka na sa isa ka lugar, wala mo silang sugidan sa tulong sa Ginoo, you are wasting the time that God has given you. Mga Kristo, ano na importante, ginambalan sa pulong sa Ginoo din sa Colossians chapter 4, verse number 5. Colossians chapter 4, verse number 5. Our time is very limited. Amen. Amen. Ang ibang masunod ni sa webso, kung nakapasal. Pero after 4 years, magwa ni sa webso. Pila ang nawin na ton nga kala. Pila ang natudluan na ton sa kaluwasan. Ang balik sa 4, verse number 5, Colossians 4, verse number 5, walk in wisdom toward them that are without. Sino din toward them that are without? Ang mga wala pa nakangkon sa kaluwasan. Maging maalam ka, walk in wisdom, magawi ka. Paano ko ni sila madala sa church? Paano ko ni sila madala? Amen. Amen. Amakon mo na dalaya ka sa mga nagawlakaw, ay mo sa madala sa church. Ang kanya redeeming the time to son mo imo nga tinion. Amen. Amen. Ang birthday si Paki 21 na 22 na sa. Hindi na niya mapalik ang tiyon mga Kristohanon, hindi na mapalik ang tinion na gitao sa ton sa Ginoo. Right. Amen. That's why kung kita kabataan, ang tinion sa mga ginikanan, hindi niya pareha sa akong nga tinion. You must show them respect. Amen. Amen. You must show them respect. May matula na sila sa pinag-adlaw. Amen. Kaya kung bakit hindi ka maghapag sa respect sa ilang sa Ephesians chapter 6 verse number 3, ikaw una matula. Right. You see that? Mga pay mo lang ni si Justin. Kung siya matula, kapihan siya. Amen. Use your time reaching the people. Kung may kilala ka, nga pwede madala sa simbahan, limuan. Amen. Hindi malain magato sa simbahan. Amen? Mas malain nga nagatulog-tulog kung ang way katiun sa Ginoo. And then display biblical standard in your thinking. Nga mali ka, be not unwise. Sa verse number ano?
verse number 17, Ephesians chapter 5, verse number 17, the Bible says here, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Sa atong panguna-una, dapat may standard na, hindi ka bukod sa Ginoo para sa akon. Amen? Amen. Ini ginahimo ko nga mga bisyo sa kabuhi ko, hindi niya kabukod sa Ginoo. Sa mind na permi sugod. Ano man nabalik ko sa akon nga dati o kung hindi? Hindi ka na magbalik kung luwas ka. Amen. Display biblical standard ng your thinking nga wala be not unwise. Hindi ka hindi maalam. But dapat may understanding kung ano ang pagbuton sa Ginoo. Wala kabuton sa Ginoo nga mapakalain sa imo. Ang tanan nga pagbuton sa Ginoo makapaayo sa aton. Amen. 2 Corinthians 3:2. 2 Corinthians 3, verse number 2. Diri man ang nakabukit nga scripture. 2 Corinthians 3:2 bala. Okay ba mo? Amen. 2 Corinthians 3:2, the Bible says here, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Have biblical standard on manner of life. Mga Kristuhanon, ang tao wala nagabasa sa Bible, pero kabuhi na ginabasa nila. Right. Amen? Kung inabala biblical nga kabuhi. Have biblical standard on the manner of life. Secondly, have biblical standard on music. Amen? Have biblical standard on music. Sino who loves music? Sino ang magpamatik sa kanta? O sa songs? Amen. Dapat may standard ka sa aton nga music. Amen. Amen. Hindi tanang nga music makabulig sa imong Kristohanon nga ba? Kabulig. Nasubuan ko, pastor. Pamati ko di sa patugo, air supply. Two less lonely people in the world. Duwa na ginagawa. And say that, amo na ba ng mga music ang mga bulig sa aton Kristohanon nga pagkabulig? Dapat mayara kita biblical standard on music. Sa verse number 19, the Bible says here, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Our music must exalt the Lord. Amen. That's why we sing, ano yung ginabasa sa Bible dire? Psalms, hymns, and spiritual songs. Amen. How about to talk with Jesus? Amen. It exalts the Lord. Importante ang music sa aton nga kabuhi. Amen. Ano ang music sa aton nga cellphone? Ano ang music yung mamatian adlaw-adlaw? Kung lain ang music, worldly music, tinanga music, tinatawag naton nga carnal music. Right. Worldly music, walang music ang commercial. Worldly music, tanawan nyo ba? I will show you the verse. Ecclesiastes 7:5. Ecclesiastes 7:5. Why, pastor, kinahanglanon ang music nga naga-tibong sa Ginoo? Nga kinahanglan psalms gid, nga kinahanglan hymns gid, nga kinahanglan spiritual song gid. Tanawan nyo ang Ecclesiastes 7:5. Ecclesiastes 7:5. Ano ba sa Bible dire? Tanawan nyo ba? Kamatigin nyo. 7:5. The Bible says here, it is better to hear rebuke of the wise. Mas mayo nga din sa dong ka. Nga din sa wise ka, it is better to hear the rebuke of the wise. Amen. Kung din sa wise ka katatay mo, pamati. Amen. Amen. Pamati ka. Kung din sa wise ka na pastor, pamati. Amen. Hindi magpabungol-bungol nga dumalam ka. You see that? But it's better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. You see that? But mas mayo pa nga mapamati ka sa rebuke sa maalam, sa mapamati sa kanta sa mga buang-buang. You see that? Tapos sa mga Kristohano, especially pamatanon, nga nila mga kanta sa buang-buang. Believe yourself.
Believe God. Amen. Amen. Tama na yan, inuman na. Wala kanta mo. May problema ka, inuman na solusyon. Our music must exalt the Lord. And then ang banit yun, mga Kristuhanon, ano dapat ang music? Sa verse number, kung makita nyo, verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Our music not only must exalt the Lord, our music must express gratitude to the Lord. Dapat ka na, kung yung mga ginakanta, nagkakanta kita rin ng pasalamat kita sa Ginoo. May pagpasalamat sa Ginoo, Lord! Salamat din kay buhay ako. Amen. Ako na dapat na yung ginakanta, ang mga kanta ba lang nga, oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. Paano na yung mag-faithful si James, kung na faithful si Sis Jelly? Amen. Amen. Pang-pang-pang na kasi pang-pang isang leader ng simbahan. You see that? Yan ang mga yung people din nga kapumupong hindi seryoso sa kulong sa Ginoo. Kasi someday hindi na pangita sa simbahan. Hindi na to sama. Tutupong na to siya. Hindi na to siya Justin. Kasi para sa lato na to. Tama na yun nung manayan. See that? Dapat aton music, pamate ka mo, damo-damo sa Christian music na mas namig sa worldly music. Amen. Damo-damo sa mga music kay Chakto nga mga palipay sa imo bilang Kristohanon. O nagpudlayan ka damo sa music. May Assurance Trio. Amen. May Glory Bound Quartet. Amen. May Heavenward Trio. Justin Bucking. Damo sa music, mga Kristohanon. Nga nakapalipay sa atong tagipusuon ko na subuan ta. I have found the friend in Jesus. May abyan ako na si Jesus Christ. Hindi niya ako magpabayaan. Amen. Mas sinusubuan ko ara sa ino, the world around me. Mas yan ang yawa nagatimta sa akon ara man sa Japon. I have found the friend of Jesus. That's the music. Amo nang kinahanglanon naton sa aton nga Kristohanon nga bakal kabuhi para maglikon ta. Hebrews 13:15. Hebrews 13:15 na nabasa sa Bible dire. Hebrews 13:15. The Bible says here, ginabal dire, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God. Saan continually, magabani continually, sige-sige pa dayon. Amen. Ano din ginambal? That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. That's the music that God wants us to sing. Amo nang gusto sa Ginoo, that's the song that God wants us to sing. That's the music that God wants us to hear. Our music must express gratitude to the Lord. Amo damo de no na may magkanta. Pero pamangkot ano music nga ginakanta nyo? What kind of music ang imo ginakanta? Mas manami nga magkanta ka sa church. Amen. Amen. Nga ang Ginoo ang imong audience. Nasa magkanta ka sa banyo nga kasing get man sa ba, tugay pa ta. Kagina pa dai ka mo dai. Naligo ka ba dai kanta ano pa sa balaw? Mga Kristohanon, dapat ako music nag-express ang gratitude naton sa Ginoo. And then our music must emphasize the word. The Bible, look at this, Colossians chapter 3, verse number 16. Colossians chapter 3, verse number 16. Amen? Amen. Colossians chapter 3, verse number 16. Ang ambat sa pulong sa Ginoo dire. Let the word, kita niya, of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts. Ano sa Bible? To the Lord. Our music must emphasize the word. Kinanglan gina-emphasize sa music na ton, word of God. Amen. Amen. Hello, not all Christian musics are godly music.
May mga Christian music nga hindi godly music nga man ang ginapromote ang grupo, hindi ang Ginoo. Just like Hillsong. You see that? Ang Hillsong, Christian ang lyrics, pero ang gawe, kalibutan. That's right. Wala sila kinalain sa kamikasi. That's right. Wala sila kinalain sa parokya ni Edgar. Ang kinalain ng lyrics. That's why we don't sing Hillsong. That's right. That's right. One pastor said, Hillsong is Hellsong. Why? Ay nga man, nag-claim sila, Kristohanon sila, pero questionable ilang kaluwasan. Ang iba na pangaritos, pang iba may lugong. You see that? Tapos ginakilala sila sa Illuminati. That's right. Alam ka ba kung saan Illuminati? Grupo na nga, iyasang satanic group. That's right. Damo, bilog sa bangko, sa kwarta, sa tanan nga pamagi, sa edukasyon. Empro sa sila nga grupo. Nakilala na nilaya. Pero pinanglan naton ang bansang Bible, dire ko tanawar tong Colossians chapter 3, verse number 16, the Bible says here, naman niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Ano ni sa lingon? Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song. Ano ni sa lingon? Scriptural music. Amen. The word of Christ, our song must be scriptural. Amen. Based on the word of God, the lyrics must be based on the word of God without contradiction. And then naman kung kita ninyo, singing with grace in your hearts to the Lord, soul-stirring music. And then ang scriptural music, mga soul-stirring, naga-uplift imo nga alam. Nagamalipayon ka kung mabatian mo ina nga music. No one ever cared for me like Jesus. Wala may nagkakabala kasi mo amuna ang nagapulig sa imo. Amen. Atong music, importante. Tama, Psalms 40. Psalms 40. Psalms 40, verse number 2 and 3. Are you okay? Amen. I hope this kind of preaching will help you. Amen. Amen. Na mag-grow sa imong spiritual life. Ang music, tama, ka-importante sa Kristohanon nga pag-abuhi, especially sa mga young people. Amen. Ang sa Bible, direct sa verse number 2, He brought me up. Kita niya? He brought me up also of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Sa ka-experiensya ni David, ang kadamo sa aton ng mga nalawas, dapat ini aton na eksperyensya. Nga ara ka sa una sa bisyo, nga ara ka sa una sa hindi maayong pagkabuhi, pero sa naluwas ka, the Lord brought you up. Amen. Amen. Dala na sa kapaos. Amen. Amen. He brought me up also out of the horrible pit, out of the miry clay. Ano miry clay ka kay Juan? Right. Amen. Sa una, hindi kita kabalo magkabuhi sang righteous nga pagkabuhi. Pero sa naluwas ta, gitudluan kita sa pulong sa Ginoo. And then ang kambang kita, and establish my goings. Amen. Ay sa naluwas ta, and He put a new song. Bagoon na yung kanta in my mouth. Amen. Even praise unto our God. Amen. And many shall see it. Or the brothers, nalain na yung ginakanta sa buong. Sa mga sa videokihan ka. Subong sa simbahan ka na. Amen. He put a new song in my mouth. Dapat mo na. And see it in fear. And shall trust in the Lord. You see that? Sa imo pa lang na nga music, daan maka-encourage na magsalig sila sa Ginoo. Katatlo, last. Anong number 1? Have biblical standard on manner of life. Have biblical standard on music. Your favorite. Have biblical standard on marriage. Amen. Tanan ka mo, mapakasal someday. Ang pamangkot, sino pakaslan? Do you have an idea? Ay, Pastor, siya ginaging pagtinisan sa Ginoo sa ko. Why may makuha ah? Sigurado ka? Are, tuduan mo mo. Amen. Amen. According sa pulong sa
Ginoo. Are you ready? Amen? Amen. Mapakasal ka mo something, why ka mo kapati nga mapakasal ka mo now? 5 years from now? 7 years from now? Ang iban sa inyo, pakasal? Ang iban sa inyo, nga nagatulukay, magayunay? Amen. Ang wala nag-expect tayo magayunay, nagayunay man? Amen? Ang aspire nga magayunay, sila wala man sila nagayunay. Ako nagkakatapo, ay ang marriage part sa kabuhay sa tao. Amen? Sa verse number 22, tanungan nyo, Ephesians chapter 5, 22. Submitting yourselves to one another in the fear of God. Kita nyo? Wives. Ano wives? Mga asawa, no? Asawa. Okay. Someday mangin asawa ka. Mga babae ka. Kung lalaki ka, hindi ka na yung mangin asawa. Babae ang mangin asawa. Well, wives, ano din ang basa Bible? Submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Anong biblical standard sa marriage? Are, marriage must be Christ-centered. Ang bala as sa verse number 22, unto the Lord. Ang marriage dapat Christ-centered. Ang sentro sang magkakabugma. Nga magpakasal. Si Kristo. Amen? Amen. Hindi ikaw ang sentro, hindi man siya ang sentro. Ay, bakit ikaw kung may nalainan kasi ay, ano kaya man? Doon ka kamot man mo sa una. Pag nag-nai mo yung lain mo. Hindi siya ang sentro. Hindi man ikaw ang sentro. Ay, kung hindi ka nag-nai, dito kayo nagpungkuton. You see that? Hindi ikaw ang sentro. Amen? So, una daw folks, sa sundokans ka, hindi ikaw ang sentro. Bakit ko nun? Dapat kung magpakasal ka, kung sino man ang ginapangamuyuan mo. Amen? Ginaprayan mo, dapat ang sentro si Jesus Christ. Amen. Dapat si Kristo ang sentro. Para kung magnaw ay mansa sa panulok sa iba, pa man sa iyo sa panulok mo. Amen. Dapat si Kristo ang sentro. Bili ni pastor sa akin, ako ay manalangin. Maging maingat sa aking pipiliin. Huwag padadala sa bugso ng damdamin. Ay sarap mahalin bunga ng dalangin. Amen! Ako na dapat ang sentro si Jesus Christ. Hindi ka kung sino-sino na sa kilid. Kasi dati hindi ka pa nag-religyo kay Pao, ginawa ba niya? Amen? Hindi mo na. Hindi ang palakubog, kaluway, dyan perfume na tangguay. Dapat ang sentro si Kristo. Amen? Marriage must be Christ-centered. Amen. And the marriage must be Christ-constructed. Sino nagpapasal sa relasyon niyo? Amen? Bation ko. Dapat, sa magkakagugma, ang nagpapasal sa relasyon na hindi ikaw, hindi man si lalaki, hindi si babae, kundi si Kristo. Amen? Si Kristo ang nagpasad. Ang mapasad lang ang inyong relasyon kung parehas ka mo sa simbahan. Amen. Amen? Ingagawon ko na sa mabaptize para madayon na yun. Hindi ka mabaptize. Pero sakto na, ang nabaptize mo pa, panganguyuan, ipakaslan, hindi mo Amen. ay nga, manapunggan niya ka na dason. Nga magsimpa-simpa ka, puot-puot na sa iyo pangaluyag mo sa amin ko magdayunay mo dyan, natapos sagit. You see that? Dapat Christ constructed. Sa verse number 23, 24. Ano ba din? For the husband is the head of the wife. Ang bala, and then, sino leader sa wife ang husband? You see that? Ang leader sa wife, husband. Hindi kay dako ang babae sa laki, siya ang leader. Yung siyak lang mo. You see that? Hindi mo na. Right. Amen. Amen. Hindi kaya alam ang babae, siya din ang leader. Amen. Ang kanya, for the husband is the head of the wife, and Christ is the head of the church.
and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, let the wives be to their own husband in everything sa tanan, di ba? Hindi pwede na mapakasal-tahan. Ano yung kaganayan? Faith, love. Kasi wala ka mo nagpangamuyo. Ayaw mo na ito, ganayin niyo pala. Simples lang mo dyan. Anong color na to sa mga bisita? Pink. Ang basang babae. Sang lalaki, pink. Ang basang babae. Ay man ito. Daw pang bata. Blue. Hindi ba pasugot ng lalaki? Blue, gusto yan. Pink it. Wala, gaya ng daan. Hindi mo nang tira pala. Dapat, kung nopyohanay, palakad nopyohanay, kamate. Dapat ang galit ang lalaki. Dapat mas spiritual ang lalaki. Si babae, palabas sa Bible, si lalaki ang uragong sa tulog. E paano sa kalit? Paano mo yung Christ constructed na? Amala, except the Lord build the house, sila nga nagapangapot dahil they labor in vain. Kung ang Ginoo hindi nagpasad sa inyong panimalay, maskin ano pa ka successful, your labor in vain. Naging walay pulos, may professional pa, yung mga kabataan, may professional pa ka mo, kung sila wala sa Ginoo, it will end up okay. Nagulo ka mo? Amen. Dapat ang marriage Christ constructed. Amen. Kung hindi pa nakabuto ni Kristo, kamate, mamuyo lang anay. Hindi na padaso-daso. Amen. Hindi na gay huuo. Kung babae ka, hindi ka mag-huuo dayon. Patugayi. Hindi na mo matakos. Kung tuon iyang pagigugma. Kung putli ang iyang pagigugma. Paggugot sa kasing-kasing niya. You see that? Mga term mo, sino muna nga term mo? O matuod. Amen. 3 years ko na nagpangaluyan. Gani, yawan ko mga tabok-tabok. Amen. Naman yung makapos na sa inyo yun. 1 month ko lang mga nagkilalahay. Nag-holding hands na kami kung wala kami natulog. Christ constructed ang mga alam niyo. Lord, kabay name ko that pan. Kita ka mo sa Ginoo mo. Amen. And then, marriage na spinato ni Christ-centered, Christ constructed, Christ conjoined. Dapat, nagpatago sa inyo sa inyong relationship, ang Ginoo mismo. Hindi ka nangita ka lang nga. You see that? What is the value of X? No value. X na sa... I mean, dapat ang Ginoo ang mismo naging mo paagi na makita-anay ka mga dupa. Amen. You see that? Hinabalang ito, hindi ka kapatid. Nga nakilala mo siya. Amen. Lain sa ng direksyon mo. Galing sa nakilala mo, saan ba mo? Diri na ako. Diri na ako. Diri nang tagi-pusuon ko, ginadala sa Ginoo. I mean, ang Ginoo dapat, ano ka no pala, hindi si Justin na. Ang mga patayon tigayon na wala na gadayunay. Ang mga patayon tigayon, ang mga tay-tay na sila nagagalatay. Hindi, wala na gadayunay. Dapat ang Ginoo mismo. Nga nakibot ka ba lang, ay, diri man sa galing kasimba. Diri na ako kasimba. Muna, abala. Nga ano, bala nga, di ba? Mga nagkiratay ka mo bala. Tapos ginaapas mo rin. Mas din malayo. Mas dito ko sa west, nagatutin sa south. Para makita lang ngayon ang katakong. Binalay ka, yung rinawali. Dapat si Kristo ang patabo sa inyo eh. Kapalo ka mo, pamatay ka mo. Maskin ano mo kapalagyo. Maskin ano mo kapalago. Kung tion na. Amen. Amen. Hindi ka, it's not the will of God to be naon. To be alone, galing, to be naon. Iwan sa ministro ko na, sa Bible school ko. It's not the will of God for you to be naon. To be alone, gina nakabutang ka. Hindi ko consider. Be naon din. You see that? Kristohanon, pamati. Dapat, pamati na mga. Dapat, someday, makita mo pilakadlaw, nga kung magpakasal ka, amo ginaangin, tagna sa imo sa Ginoo, o kung nangingay sa imo sa Ginoo. Kaya kung hindi, pinagtagpo. Kung hindi,
Amen? Amen. Ano pamagi? Genesis chapter 2. Tanawan niyo ba? Sino dapat ang nag-build sa ano at nagapatabo sa inyo sa relasyon? Tanawan niyo Genesis chapter 2. Verse number 24. Ano ba sa Bible dire? Therefore, shall a man leave his father and his mother. So, sino lalaki? Amen? Magpakasal ka malya, mabiya kasi nyo panimalay. And shall cleave unto his wife. And they shall be one, flesh. Ang lalaki kag ang babae mangin, isa ka mo. You see that? Ano kung join sa inyo, hindi nanay mo? Hindi tatay mo? That's why kung magpakasal ka, dapat preparado ka nga magpangita sa listaran nga inyo. You see that? Para kung nagutom ka, hindi ka nay, may bugas dyan. Eh, may bugas. Hindi mo na. You see that? Eh, sino nagpatapo sa inyo? Kung may nanay ka, may tatay ka sa balay, hindi na pag-star. Kundi sila, nag-upod, kumupagod sa ila. Kaya kung wala sila, kung hindi ka mapagtawan sa bugas, ang budlayan ka mo. You see that? Dapat si Kristo ang siya ang nagpatapo sa inyo. Amen? Ay nagasugod na iya sa pangamuyo, hindi sa pangaluyaga, pangamuyo. You see that? Tapos ito nagapangamuyo ko, sige pa, sa ako na galing trabalan niya, mga nawag nga na pangamuyo. I-gets niya ba? Hindi niya ko gets. Tama ko nagapangamuyo ko sa Ginoo, pero si, ang ginasugidan mo, ang babae, ginuluyagan mo, ginasugidan mo, nagapangamuyo, diba sa imo, nagapangamuyo ko sa Ginoo, sa iya ka na namuyo, naginsugit mo. Amen? Ay, kung masakitan ka, wala ko yung pangamuyo sa imo, kundi, sakitan ka. Pero kung nagpangamuyo ka, ang Ginoo ng pag-ubong sa iyong tagipusuon, kaya matama, kinayagwag po sa iyong ulong sa iyong kawaya. Amen? Amuyo, ayaw na umok na tagipusuon. Hindi yan na mapansin yung mga pungkot, nag-blurred na yan. Yung mga tayo na pixelize mo, nakadugdaan ng mga pungkot. Tanapin, hindi kasi ganun. Ano ba yung isang buros mo? Amen! Amen. Kaya ang Ginoo ang nagtapo sa inyo. So last verse, Hebrews chapter 13. Tapos na. Hebrews chapter 13. Basta mga kasal-kasal, yung mga hallelujah. Pero huwag naman yan sa mayang people. Amen? Amen. Kaya mo na ni Pitek sa tagipusuon nila mo namin sila hindi amo na niya. Tapin pa kung isa ka lang talaga, kapag kasi pagkatlaw ka, iwaman ko na mo. Una ko, hindi ko din siya ka. Katuwa ko may nagpakatlaw sa ito. Amo na. Balaan ko na kagay ko yung people, hindi ko ba pag-style. Marriage is honorable in all. Kita niya? Verse number 14, ang banya ang kasal, honorable. Kita nyo? In all, Hebrews 13 na nakama. Amen. Ang bala, and the bed undefiled. Yung people, pamati. Ano una? Asal kung ulit-ulit. Asal. And the bed undefiled. Kung naluyag kasi yatawag na sa bed, hindi na lang pagpangaluyagi. Amen? Hindi na lang pagpangaluyagi. Ay wala na biblical standard. Ang malabat warmongers, makiluwason, and adulterers, ang malugipon, God will judge. Nakita nyo? Have a biblical standard on marriage. Ang pamangkot ko sa bumaga, pamati, managtapos na, do you have biblical standard? May biblical standard kagid man bala? May standard ka bala sa imo nga kabuhi? Lord, amo niya ako nga ginawik from now on. Lord, amo niya ako music from now on. Lord, kung magpakasal ko, amo ni gusto mo mga pagpapasal. Amen. Amo na ang ginatawag biblical standard. You cannot have biblical standard if you are not saved. Kabalo ka na? Hindi ka din niya makaangkon sa biblical standard kung hindi ka luwas. Tuugay na si Kristo na patay para sa imo sala, kinlubog ag nabanhaw para sa imong kaluwasan.
So that, pamate, you can have biblical standard according to the Bible. Amo ni pamaagi. Mga kasuhan, ang subo ba lang, some of us don't have biblical standard sa aton kabuhi. Kay kalibutan ang ginasunod mo. Right. Sang sa Biblia. Abalo ka muna. Pati ako ba? Amen. Kiss may standard, apita may standard, pero hindi kompleto. Why ta kabalo, talanag na itong batasan, apita bayo-bayo, ang mo? Tama? Why ta kabalo nga itong batasan, sometimes wala standard, di ka musta aton nga attitude subo. Right. Pilang ta years sa Christian life na ton, why di ako nagbago, wala standard di ako. Ay kalibutan na itong kinasunod mo. That's why ang mga kabataan, ganun sometimes, kanay mo yung patanaw sila sa cellphone, daw cellphone nila utok. Gawain sila kung di nila makuha ilang gusto. Do you think may biblical standard sila someday? Hindi. Kaya nga, ang mga kabataan na permi lang cellphone, kabato, kasi nalula sa ulo nila, sa binikanan nila. Kaya mo nakakita nila ang standard sa kalibutan. You see that? At kamo man nga mga young people, eto na ako mo sa cellphone, sabi nyo tama, permi ang makita nyo. Hindi ko na piktuhan. Apiktado ko na ginisubong, hindi ko pa piktuhan. You see that? Nasa Biblia. If you are saved, are you saved? Amen. You must have biblical standard in your life by following God according to Ephesians chapter 5 verse number 1 and applying what the Bible says. I-check imo nga tagi pusuon, subong. Ang standard na to, hindi lang sa dress code, permi. Amen. Tamo, sa testimony na to, sa time na to, ano pa ako magamit sa Isang time. Basi wala ta nag-reach out sa atong mga kilala, wala ta biblical standard. Basi wala ta nagabasa sa atong Bible, basi mabasa ta kung gusto ta na, wala ta biblical standard. I-check ta pero may Kristoano na aton nga tagi pusuon. Kaya kung may biblical standard ka, pamate, mangin ano ka, effective ka nga follower sa Ginoo mo. Amen! Amen. Let's pray. Balaan nga Diyos na ito niya may mo salamat Ginoo sa mga pulong na nagpahanugdong Ginoo sa amon. O may-ari din Ginoo hindi pa Ginoo nakasigurado sa inyong kaluwasan ako pa Lord. Nas mga aga pa ba naintindihan niya yung mga pulong Ginoo. Ang mga pulong hindi Ginoo nakasaklaw sa mga tagipusoon kung nagakudlong sa amon. Kung paano kami magkabuhi bilang isa ka Kristohan nun bilang isa ka tumulo. Nagkapromoyo ko Lord ang kumihari pa rin ang hindi sa sigurado nga luwas siya, hindi sa sigurado na palangit niya kalagkabay sa umaga iya nga isetol ang relasyon di sa mo pa rin pagi sa pag-ako na siya isa ka makasasama. Ang Bible nagambang for all have sinned and come short of the glory of God. Ang sala, may bayad ang miling kamatayon, for the wages of sin is there. Pagka sa Bible, there's a lake which burned with fire and brimstone, which is the second death na pa-impirno, linaw kalayo ang kalag sa makasasama. Ang salamat niyo may napatay sa cross. Yung sa Bible, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo napatay para mayaran naman sa lahat. Hindi yung reliyon ng Diyos. Ganun para maangkon na mga nakabuhay ng walay katapusan, we must believe. As the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, believeth in Him should not perish, hindi mapahamak, but have everlasting life, mapalangit ka lagi, O Diyos. Ngayon, subong nga aga, kung inara, hindi pa nakasigurado, siya ka nakasigurado, hindi pa nga muwi sa Diyos. Lord, ari ako nga kapuhi. So, mga aga, ginpuukan mo si Kristo Jesus, na ako personal, kagugtong, na manluluwas. Kung ikaw luwas na, how is your standard? Ang standard, wala na base lang sa imo nga gawi. Ang standard, wala na base lang sa imo nga attire. What is your attitude toward your parents? What is your attitude toward believers? What is your attitude towards ministry? Ano ba ang ministry para sa imo? Do you have a biblical standard? Do you redeem your time? Hindi na parang tion nga ginhatag sa imo sang Ginoo. Ginahatag mo sa Diyos. Nagabasa ka ba sa pulong sa ino? Basi wala kita biblical standard. So mga ga-invite yung ang Diyos na mag-istorya sa imo na kailangan mo i-correct ang imong standard sa kabuhi. Come to this altar and pray to God, Lord, I know nga substandard na ako ng pagkabuhi. Hindi ako standard, may mo sa panamit. Sa bayo, standard ka para sa imong attitude. You're not having this biblical standard.
Let's pray to God, Lord, help me to have this biblical standard in my life so that you can be a followers of the Lord Jesus Christ. O God. Ama sa Bible, Ephesians chapter 1, mangin sumunod ka mo sa Ginoo. Hindi ang pastor ang dapat sundon, kundi ang Diyos. Ang pastor galamitong lang sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Pero yung standard na dinahambal sa Bible, makatulig sa imo. Kung pinikanan ka, kapit, Lord, kapay ang mapangasawa sa akong kabataan, mga kabataan man na matarong. Dahil sa standard ato nga kabuhi. Let's pray. Palaan na Diyos ng itong ngamahin. Salamat din, Lord, sa imo kayo katutok. Salamat, Ginoo, sa pulong mo. Yung kabahay, Ginoo, ang standard. Yan, hindi iya sa tao, kundi standard, ginutugdo sa Bible, ang gina-apply sa mga pagkabuhi. So that, makita, Ginoo, ang pagkabuhi iya sa gugma. Naging followers kami sa Diyos as their children. Makita ang faithfulness. Makita, Ginoo, ng mga bagay sa kalibutan, Ginoo. Kalipay sa kalibutan, Ginoo, ginaskuway na mo. Because of this standard. Mag-build na naman consistency, mag-build na naman na conviction ng mga butang, Ginoo. Nga abi na mo rin ito, Ginoo, tama, Ginoo. Kasala sa imo, Ginoo. Panulukan, Ginoo, manisalaan sa mga panulok. Ulitin kami na makaangkon sa biblical standard. I pray may kawagulan sa mga young people. Some of them, Ginoo, are eager to have a relationship. But I pray, dear Father, that we will give them, Ginoo, sa ginatawag, preservation, Ginoo. Preserve them. Sila mapakasalip sa ulitin, Ginoo, sa mga tao na design mo para sa ila, Ginoo, ng partner nila, Ginoo, ng mayat, Ginoo, ilang kabuhit, Ginoo. May Christ Center. Salamat din sa kanang, O Lord, in Jesus' name. Amen. So, praise God. Amen. Amen. So, ma-pray kita sa nanon na offering. Amen. Okay na ka, ma? So, let's pray for our